4 months later Oh Emma gosh, napahawak ako sa tiyan ko dahil sa paggalaw ng baby. Hinimas-himas ko ito hanggang sa hindi ko namalayan na kusa akong napapangiti, kahit na hindi ako masanay-sanay na may gumagalaw na nilalang sa loob ng tummy ko. Ang bilis ng panahon. Mukha na akong lumulo ng isang buong pakwan sa laki ng tiyan ko. I'm 8 months pregnant now at next week na ang kabuwanan ko. Halo-halong emosyon naman ang nararamdaman ko sa tuwing naiisip ko kung paano ako manganganak. May gulay. Kinakabahan talaga ako, lalo na't paminsan-minsan ay sumasakit na rin ang tiyan ko. Tapos si Arvin naman panay ang alis dahil nagkaroon daw ng problema ang opisina niya sa Pilipinas. Ayaw niya sana akong iwanan dahil malapit na akong manganak at gusto niyang siya daw ang unang makakita sa baby pero pinilit ko siyang umalis dahil mukhang hindi rin naman siya mapakali. Pero nangako naman siya na babalik agad. Gusto ko rin sana na magbilin sa kanya, hindi ko naman masabi sa kanya na pakibalitaan ako sa BF akong si Chris dahil hindi pa naman niya iyon name-meet. Kaya si Jerby na lang ang pinakakamusta ko. Hi! After 4 days ay dumating na si Arvin. Medyo naawa nga ako sa itsura niya dahil mukhang marami nga siyang inaayos doon sa Pilipinas. Pumayat kasi ng konti tapos mukha pang balasubas dahil hindi kumikibo kahit anong kausap ko. Boss, gusto mo ng coffee? Tanong ko habang nakatutok siya sa laptop na kanina pa niya tinititigan. Tumingin naman siya sa akin at saka tumango. Papunta na ako sa kusina nang humilab ng napagkasakit ang tiyan ko kaya napahawak kaagad ako sa lababo at sa tiyan ko. Oh my God! Napakasakit! Arvin, sigaw ko. Agad naman akong tinakbo ni Arvin sa kusina at inalalayan na maupo sa couch. Anong nararamdaman mo? Manganganak ka na ba? Natataranta niyang tanong. Huminga-hinga ako ng malalim at medyo nawala naman ng bahagya ang pagkasakit ng tiyan ko. Arvin, kuha mo kong tubig. Utos ko. Tingin ko lang yata na mukhang nabigla siya sa pag-uutos ko pero saglit lang. Sinunod naman niya ako kaagad at pagbalik niya ay may dala na siyang isang pitsel na tubig. Anong gagawin ko dyan? Naiirita akong tanong dahil nararamdaman ko na naman ang paghilab ng tiyan ko. Sabi mo tubig. Now, here. Sabay tapat sa akin ng hawak niyang pitsel. Hindi ko alam kung unahin ko bang mainis sa kanya o unahin ko ang nararamdaman kong sakit. Naku! Makakalbo ako sa isang to. Kung sakit. Naku! Makakalbo ako sa isang to. Masakit and tiyan kayo Arvin. Tapos ay may wabalak kayo pang inisin ikaw. Hey, don't shout at me. Inutusan mo akong kumuha ng tubig then kumuha naman ako. Halata mong nagpipigil siya na tumaas ang boses. Hey, masakit na talaga, sobrang sakit na. Manganganak ka na, tanong niya sa akin na lumvel pa sa akin at itinapat ang ulo niya sa tiyan ko. Buwisit ka. Dalin mo na ako sa hospital. Hindi ko na mapigil na sabunutan siya. Nakakabwisit kasi, kung kailan kailangan niya ang utak niya ngayon pa siya nagiging slow. Boss ba talaga ito ng isang malaking kumpanya? Jana, I'll never forgive you for what you did, patayo nitong sabi habang nakasuot ang kanyang super sikat na poker face at saka ako binuhat. Hindi na ako sumagot sa kanya. OMG lang. Nasigawan at nasabunutan ko lang naman ang halimaw. Napapailing-iling na lang ako habang pinanonood si Arvin na nagpapalit ng lampin sa baby boy namin. May pinapanood pa talaga siyang isang video kung paano magpalit ng lampin. Hindi ko naman kasi siya matulungan dahil hanggang ngayon ay makirot pa ang tahi ko. Pinangalanan namin siyang Arvin Jr. dahil gusto ni Arvin na isunod sa kanya ang pangalan ng bata. Wala naman akong magawa dahil kasama naman sa napagkasunduan namin na kahit lalaki o babae ang maging anak namin ay Arvin ang magiging pangalan. So ano pang say ko? Pero habang nagtatagal, kapag nakikita kong tuwang-tuwa talaga si Arvin sa bata ay hindi ko maiwasang mag-isip. Lalo na kapag naiisip kong iiwanan ko rin naman ang bata after 5 years. Paano kung mahalin ko ang bata ng bonggang-bongga? Paano kung hindi ko siya maiwanan? Hash! I did it, sigaw ni Arvin nang matapos niya sa wakas ang ginagawa niya.
Tinapik-tapik pa nito ang maliliit na hita ng bata at saka nito maingat na kinarga papunta sa akin. Milk time. Saka inilapag ang bata sa gilid ko. Umayos naman ako. Baka gusto mong tumalikod? I ask. Kahit naman may ilang beses nang may nangyari sa amin, ay hindi pa rin ako sanay na may ibang nakakakita ng masiselang parte ng katawan ko. Isa pa madilim naming ginagawa yun. And masasabi kong hindi naman pasyonate dahil walang kasamang puso. Ang aim lang ay mabuntis ako. Period. Tis. Oo na, tumalikod naman siya at sinumulan ko ng padedehin si Arvin. Arvin na lang ang itatawag ko sa kanya para hindi naman niya nadya. Pinagmasdan ko ang bata. Nakakainis. Bakit parang wala man lang siyang nakuha sa akin? Sinakop ni Arvin ang buong mukha ng anak namin. Gahaman talaga. Hiyaske. Hiyaske. Hinawakan ko ang maliliit niyang kamay. Grabe, parang konting kurot mo lang ay madudurog ang mga buto niya. Kaya nga hindi ko siya masyadong binubuhat dahil natatakot akong baka mapilay ko siya. Si Arvin lang palagi ang nagbubuhat sa kanya, ako kapag papainumin ko lang ng milk. Arvin, hindi pa ba tayo uuwi ng Pilipinas? Tanong ko sa kanya, habang inilalagay niya sa crib ang 3 months old na si Arvin. Ang bilis ng panahon, 3 months na siya at sa wakas ay nakita na siya ng kanyang lola dahil bumubuti na rin ang lagay nito. Salamat sa belt na inilalagay kay Umma dahil napakalaki talaga ng naitulong nito sa unti-unting niyang paggaling. At dahil doon, nagsisimula na rin akong kabahan. Paano kung malaman ng matanda na kasinungalingan lang ang lahat? Lalo pa ngayon na halos pakiramdam ko ay nawalan ako ng silbi simula nang mailabas ko si Arvin. Ang ginagawa ko na lang ay alagaan ito at padedehin. Bukod doon ay wala na. Hindi na rin ako masyadong kinakausap ni Arvin. Palaging nasa office at kapag dating ay makikipaglaro kay Arvin then matutulog na. Not yet. Napasimangot ako sa sagot niya. Feeling ko, factory na lang ako ng gatas ni Arvin. Which is hindi naman ako tutol. Responsibility ko naman talaga na padedehin ang anak ko. Talagang namumulat lang ako sa katotohanan na hindi mangyayari ang katulad ng nasa imahinasyon ko na matututunan akong mahalin ni Arvin at magiging isang one big happy family kami balang araw. Naisip ko lang naman na baka pwede. Na baka matutunan naming mahalin ang isa't isa. Na baka pwedeng totohanin na lang ang lahat. Dahil ako, hindi ko na rin maintindihan ang nararamdaman ko para sa kanya. Parang ewan lang. Bakit ganito? Ilang sandali pang pinagmasdan niya ang naming natutulog at pagkatapos ay hinaplos ang buhok nito. Tumalikod siya at saka nagtungo sa kama at padapang ibinagsak ang katawan. Naupo naman ako sa gilid ng kama. Parang ayoko naman ng ganitong trato. Sobrang lamig niya. Huminga ako ng malalim. Arvin, pwede ba tayong mag-usap? Pagod ako. Umayos siya ng pagkakahiga at saka tumalikod sa akin. Palagi ka namang pagod. Ako rin naman napapagod na napagtaasan ko na siya ng boses. Nakakainis naman kasi, alam kong balasubas siya pero tiyawa naman niya akong kausapin ng matino kahit minsan lang. Tutal naman, natulungan ko siya at naibigay ang kailangan niya. Matulog ka na, ayan pa ang nakakabwisit. Sa dami ng sinasabi mo, ang ikli pa ng sagot niya. Nakakagago lang. We have to talk, Arvin. Gusto ko nang umuwi, sa wakas ay lumingon siya sa akin at tiningnan ako sa mga mata. What? Pagod ka nang mag-alaga kay Arvin. Di ba trabaho mo naman talaga yan bilang employee ko at bilang ina? Kaya nga kita babayaran after 5 years. Naiinip ka na bang tapusin na ang kontrata? You want $1 million right now? Well, I'm sorry, Jana. Susulitin ko lang ang ibabayad ko sa'yo. Nagsukatan kami ng tingin. Masakit ang mga sinabi niya. Anong akala niya sa akin, mukhang pera? Pwes, isipin niya na ang gusto niyang isipin. Yes. Ganun na nga. Pagod na ako sa'yo. At gustong-gusto ko nang makuha ang perang ibabayad mo sa akin, kahit hindi pa tapos ang kontrata dahil inip na ako. I want my life back. Aya naman na ang anak mo, gumagaling na rin ang nanay mo,
So ano pa bang gusto mong gawin ko? Pakiramdam ko ay anumang oras papatak ang luha ko pero masugid ko itong pinipigilan. Mukha niya. Nakakainis siya. Manhid. Walang hiya. Walang puso. Walang atay. Atensyon lang naman din ang gusto ko. Buwisit. Napatayo siya at ska tumingin sa akin ng nakakapaso. Hindi ko alam na ganyan lang pala talaga ang pakay mo. I thought you're different pero wala kang pinagkaiba sa mga bitch and gold digger. Go ahead, I'll give you your money at huwag ka nang magpapakita pa sa amin. Tumayo siya at padabog na lumabas ng kwarto. Pakiramdam ko, hindi ako makahinga ng maayos dahil sa mga binitawan niyang salita. Hindi ko siya maintindihan, ano ba talaga ang gusto niyang iparating. Siguro nga ito na ang hinihintay niyang pagkakataon para sa kanya. Hinihintay lang niya na ako na ang unang magsawa para umalis na. For all the cold treatment na natatanggap ko ay isang sign na hindi na niya ako kailangan. Masakit man sa loob ko na iwanan silang dalawa, pero ito naman talaga ang mangyayari sa huli kahit pa ipaglaban ko. Kaysay. Nanatili akong tahimik. Arvine is only 3 months old at kailangan pa niya ang gatas ko para naman lumaki siyang matalino at healthy. Breastfeeding is the best milk for baby nga, diba? But how can I stay kung ganito naman ang trato sa akin ng ama niya? Kawawa naman ang baby ko. Deep sigh. I'll stay. I decided to stay kahit hanggang sa mag 6 months ang anak ko. Kinabukasan ay sinubukan kong kausapin si Arvin tungkol sa desisyon kong bigyan pa niya ako kahit na konting panahon para maibigay ko pa ang kailangan ni Arvin. I want to make sure that all MWA milk ay para lang sa anak ko. Hindi siya kumibo pero alam kong gusto rin niya ang ideya na yon. Para sa anak naman niya ang gagawin ko, I'm sure wala naman siyang tutul doon. Tiniis ko ang hindi niya pagpansin sa akin. Kapag dumadalaw si Uma ay nagkukunwari kaming isang happy couple, then after that, balik na naman sa dati niyang cold treatment. Just 1 more month, Jana. Naibulong ko sa hangin. 2 months passed, wala pa ring nagbabago sa pakikitungo niya. And I say na lalo pang ang lumalala. Hays. Pero okay fine ganun talaga, yan siya eh. Yan siya. Hanggang sa lumipas ang 3 linggo and within 7 days bye-bye na ako sa kanila. Kinarga ko ang anak ko at pinagmasdan ko siyang mabuti. I felt tears in my eyes habang naiisip kong iiwanan ko na siya ilang araw na lang. I kiss his forehead, ang cute-cute niya at ang taba-taba. I want to see him walking. I want to hear his first word. I want to hear him calling me, Mommy. I want to take care of him pero malabo nang mangyari yon. Isang gabi habang nag-iimpake ako ng mga gamit ko ay siyang pagpasok ni Arvin sa kwarto. So you're really going? Napahinto ako sa ginagawa ko saglit. This is what you want, right? Sagot ko. Sa kanya. Naghintay ako ng sagot pero pinag-iwasan niya lang ako ng tingin. Itinuloy ko ang ginagawa ko, sa sama ng loob ko ay sinalpak ko na lang ng sinalpak ang mga damit ko sa maleta. What am I expecting from him? Gayong singtigas siya ng bato. These are your payment on having MW child. Sabay hagis ng isang maliit na brown envelope sa harap ko at isang malaki. Tiningnan ko siya ng masama sabay dampot sa inihagis niya sa akin. Sinobrahan ko na yan dahil ayaw kong magpakita ka pa sa amin at gamitin mo ang anak ko para humingi muli ng pera, sabi niya habang binubuksan ko ang envelope then lumayas na siya. Halos mapaluha ako nang makita ko kung ano ang laman ng envelope. May check na nagkakahalagang 50 milyong, passport and ticket, at may kasama pang cash na makapal pa dictionary. Sinunod ko namang buksan ang laman ng isa pang envelope, at yun ay ang isang puting papel na may nakasulat na divorce paper na ang kulang na lang ay ang pirma ko. Tinakpan ko ang bibig ko habang pinapalo ang dibdib. Napakasakit ng loob ko. Bukod sa trato niya ay masakit ang mga binitawan niyang salita. Did I expect too much from him? Na sana ay magbabago ang tingin niya sa akin at pwede kaming gumawa ng sarili naming kwento. I signed the paper kahit na masakit sa loob ko at ipinatong ko yon sa mini table. I hold and will breathe. Gusto ko nang mamatay. Konti na lang maubusan na ako ng hangin nang biglang bumukas ang pintuan.
Is that enough? O baka naman nakukulangan ka pa? Sabihin mo lang. I'm willing to give everything para tuluyan ka nang mawala sa buhay namin ng anak ko. Sabi nitong namumula at namumungay ang mata habang dinuduro ako. Napabuga ako ng malakas. Grabe siya, walang hiya. Huwag kang mag-alala. Kahit piso lang ibigay mo sa akin, hindi na talaga ako magpapakita sa'yo. Ang sama ng ugali mo, sabay buhat sa maleta ko, at sa perang binigay niya sa akin. Binunggo ko siya dahil nakaharang siya sa pintuan at nalanghap ko ang amoy alak niyang hininga. Saan ka pupunta? Sigaw niya. Aalis na, sigaw ko rin. Nagtuloy-tuloy akong umalis hanggang sa makalabas ako ng pintuan. Hinarap ko ang bahay na naging pugad namin at nagpaalam. Pangako, babalikan kita. I'm a baby Arvine. Ilang beses na gustong bumalik ng mga paa ko sa 2 taong pinakamahalaga sa akin. Ngunit nagtatalo ang isip ko. Kung babalik ako, anong sasabihin ko? Anong sasabihin niya? Kaya ko bang tiisin ang mga ipinapakita niya sa akin? Kaya ko bang makasama ang isang taong mas malamig pa sa yelo at mas matigas pa sa bato? Sapat na ba sa akin na makita ko at makasama ang anak ko kahit nawasak naman ang puso ko? Kung ako naman ay tuluyan ng lumayo. Sa kanila, makakaya ko bang magsimula ng panibagong pahina ng aking buhay? Haish! Hirap talaga kapag ganitong emo, nagiging matalinhaga tapos sobrang ang drama pa. Lord, give me a sign naman po. Sabay hinto ng boss sa harapan ko. Ito na ba yon? Ito na ba ang sign na kailangan ko na nga silang iwanan? Sigh. Binitbit ko ang mga dala ko at saka sumakay ng bus. Pero bago tuluyang magsara ang pintuan, may narinig akong parang may tumatawag sa pangalan ko. Napapikit na lang ako. Hais, ganito ba talaga kapag heartbroken? Naririnig mo ang boses nilang tinatawag ka? Ipinilig ko ang ulo ko at saka umupo na lang sabay ipinikit ko ang mga mata ko. Pagkarating ko sa airport ay dumiretso na ako pasakay ng eroplano. Ito na yon. Fighting. Philippines. Pagkababa ko ng eroplano, halo-halong kaba ang nararamdaman ko. Saan ako pupunta? Sa bahay lang naman ako ng mga esketa tumutuloy. Yung dati ko namang nilipatan ay binitawan ko na tulad ng utos ni Arvin. At kung makakaharap ko naman si Chris ay siguradong tatadta rin ako ng tanong kung saan ako galing at kung bakit ngayon lang ako nagpakita. Anong sasabihin ko? I need to focus. Magsisimula ako para sa anak ko. Gusto kong kapag nagkita kami ulit, makilala niya ako bilang mabuting ina at magawa niya akong ipagmalaki. Hindi ang nanay niya na iniwan siya dahil sa kasawian. Oh my God! Please help me, naiusal ko sabay tinangala. Jana? Ikaw ba yan? Napatingin ako at napakunot sa babaeng nakashade na nakasuot ng maganda na huminto sa harapan ko. Tiningnan ko siya ng malimit pero hindi ko siya makilala. Nang hindi ako nakasagot ay tinanggal nito ang shades niya. Napatitig ako sa babae, pinaningkitan niya ako ng mata at unti-unting nanlaki ang mata ko. Chris, naiusal ko. Halos hindi ko siya nakilala dahil ibang-iba ang ayos niya. Magsasalita sana siya nang dumami ang tao sa paligid namin at marami ang humihingi ng autograph. May mga taong humarang sa mga taong nagkakagulo sa paghingi ng autograph at picture mula kay Chris, kaya nakaalis kami sa lugar na iyon ng maayos. Isinakay niya ako sa magarang van at doon pinagpapalo sa braso. Aray! Aaray, Chris, reklamo ko. Tumigil siya sa pagpalo sa akin at maya-maya ay yumakap sa akin. Gaga ka. Saan ka ba nagpunta? Ang tagal-tagal kitang hinahanap pero ni isa man wala akong mapagtanungan dahil hindi ko naman alam ang tungkol sa pamilya mo. Nakakainis kang bruha ka, sabi nito habang napahagulgol na. Sorry. Yun lang ang nasabi ko sa kanya. Maski ako ay napaiyak na rin. Hindi niya alam kung gaano ko siya namiss. Kung alam lang niya. Bumitaw siya sa akin at saka nagpunas ng luha. Sorry. Lang yan naman, Jana. Iniwan mo ako. Iniwan mo ang best friend mo. Tapos sorry lang. Honey ho, wala. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala sa'yo nung bigla ka na lang parang bulang nawala? Sorry talaga, Chris.
Napayuko ako habang luhaan naman ang mata. Hindi. Ikwento mo yan sa akin kung hindi magkalimutan na tayo. Tandaan mo yan, Jana. Haish! Natahimik kaming pareho. Wala akong ibang maisip kung paano ko ba ikikwento sa kanya ang lahat ng nangyari, kung bakit na lang ako biglang nawala ng walang paalam. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya nang hindi siya magtatantrums. Kanina lang iniisip ko kung paano ko siya harapin tapos ito na, agad-agad. Miss Chris, aalis na po ba tayo? Basag sa katahimikan ng driver na namumula at basa rin ang mata. Haish! Di pa ba tayo umaandar? Iritang tanong ni Chris sa driver. Kita ko namang nagpunas ng luha yung medyo bata pang driver. Nadala po kasi ako sa inyo, pasensya na saka pinaandar ang sasakyan. Patawa to ah. Tis! Kahit kailan talaga. Rinig kong bulong ni Chris. Napatingin ako sa kanya at tumingin naman siya sa akin sabay pinandilatan ako ng mata. Oo na ikukwento ko na sa tamang panahon. Mamaya ang tamang panahon, Jana. Sinama ako ni Chris sa inatendan niyang interview dahil baka daw pagtaguan ko na naman siya kapag pinakawalan niya ako. Hais! Habang pinanunood ko siya, hindi ko maiwasang mamangha sa kanya. Ibang-iba na talaga siya. Successful ang career niya at napag-alaman ko na sikat na siya ngayon.